Welcome to my channel AJ Amp TV, halina't tayo'y lumakbay sa mundo ng mga nobela, drama at kapangyarihan ng puso. Makinig, ramdaman ang bawat salitang pinakikinggan, para hindi ka maging huli sa mga kasabik-sabik na pangyayari ng 2 taong nagmamahalan. Guys, baka naman paki-follow, like at subscribe naman ang aking channel, maraming salamat sa inyo. Kabanata 11. Inilabas ni Elliot ang braso niya sa bintana ng sasakyan. Nakaipit sa mga daliri niya ay pakete ng tissue. Nagulat si Avery. Aayaw na sana siya pero tinanggap niya ito. Salamat. Ang init ng palad nito ay nasa tissues pa rin. Kaagad namang iniiwas ni Elliot ang tingin niya mula sa mukha nito at isinara ang bintana tsaka umalis. 10:00 ng umaga sa Tate Industries, at ang lahat ng employees niya ay nagtatrabaho sa mga stations nila. 1 buwan na rin simula nung nagpasweldo ang company. Pero, ang Tate Industries ay isa ng matagal na player sa industry. Kahit na maraming negative na balita ang umiikot sa internet, ayaw itong isuko ng mga employees nila hanggang sa huling pagkakataon. Kung hindi niya alam ang tungkol sa maraming utang ng company, hindi niya iisipin na ilusyon lang ang kalmadong atmosphere sa harap niya. Pumasok siya sa meeting room kasama ang vice president ng company, si Sean Laughlin. Straight to the point ang lawyer nung nakita niya si Avery at sinabi, "Sorry for your loss, Miss Tate. Ipinagkatiwala sa akin ng tatay mo ang pag-aanunsyo ng will niya na gagawin ko ngayon." Tumango si Avery. Binuksan ng lawyer ang file at firm na sinabi, "Ang tatay mo ay may 6 na pirasong real estate na nasa, ito ang file. Basahin mo ito." Kinuha ni Avery ang document at inexamine ito ng maigi. "Ang tatay mo ay may 3 parking lots din," sabi ng lawyer habang pinapasa ang dokumento sa kanya. "May 8 din siyang shop lots, at 12 na kotse." Walang kaalam-alam si Avery sa yaman ng pamilya niya. Nung una, wala siyang interest dito. Pangalawa, kailanman ay hindi ito ipinaliwanag ng tatay niya sa kanya. Ngayong dinidescribe ng lawyer ang mga yaman nila sa kanya, hindi niya mapigilan na hindi makampante. Wala siyang idea na ganito kay Amon ang tatay niya. Dahil madami siyang fixed assets, bakit hindi niya ito binenta at ginamit ang pera para magpaggamot? Maliban sa mga nabanggit na mga assets, kasama din ang company na kinauupuan natin ngayon, sabi ng lawyer. Pagkatapos ng saglit na pause, dagdag niya, pero ang company ay kasalukuyang nag-ooperate ng Luigi. Tumingin si Avery sa lawyer at sinabi, "Magkano?" Inadjust ni Sean ang salamin niya at sinabi, "Ang kasalukuyang deficit ay 125 million. Kapag ikaw na ang nag-takeover sa company, mamamana mo rin ang utang niya. Kailangan mo ibenta ang lahat ng properties at kotse niya na kakabanggit lang ngayon para mapunan ang mga nawalang ito." Nagulat si Avery. 125 million. Kahit na ibenta niya ang lahat ng assets ng tatay niya, hindi pa rin ito sapat. "Pwede mo namang hindi tanggapin ito, Avery. Sa paraang ito, hindi mapupunta sa iyo ang utang ng tatay mo," malungkot na sabi ni Sean. "Pero, sana ay seryoso mo itong ikonsidera. Ang company na ito ay buhay ng papa mo. Kakayanin ba ng puso mo na makita ito na bumagsak? Paano sila Wanda at Cassandra?" Tanong ni Avery pagkatapos huminga ng malalim. "Huwag mong banggitin ang stepmother mo. Medyo kasalanan niya din kung bakit naghihirap ang company. Siya ang naglagay sa kapatid niya sa finance department mga ilang taon lang ang nakakalipas. Nag-embezzle ito ng maraming pera sa loob ng maraming taon. Ni hindi nga namin alam kung nagtatago pa rin ba siya hanggang ngayon," napabuntong hininga si Sean. Inilagay ni Avery ang kamay niya sa noo niya at nanginig ang boses niya habang sinasabi, "Ayokong makita na bumagsak ang company ng papa ko, pero saan ko naman makukuha ang ganyang kalaking pera? Mag-loan ka," sabi ni Sean. Narating na naman ang end ng bagong product research at development. Kapag nakakuha tayo ng loan at na-i-launch ang product, medyo mababawasan natin ang problema natin sa pera. Kanino naman tayo uutang? Sino ang makakapagbigay sa akin ng ganun kalaki? Tanong ni Avery habang hindi makapaniwala. "Ang mga bangko," sagot ni Sean. "Kapag hindi nagbigay ang mga bangko, hahanap tayo ng investor. Kailangan nating subukan. Kapag nagawa natin, edi mabuti. Kapag hindi, edi suko na tayo. Ano sa tingin mo?" Sa may office ng president sa top floor ng Sterling Group, ang araw ay nagniningning mula sa spotless na floor-to-ceiling windows. Habang nakatalikod siya sa araw,
Ang chiseled na features ni Elliot ay mukhang extraordinary. Hawak niya ang document na dinala ng assistant niya na si Chad Rayner. Mr. Foster, ang Tate Industries ay kasalukuyang may hinaharap na utang na nagkakahalaga ng $125 million. Ang asawa ni Jack Tate at ang bunso Nigo ay sumakay sa early flight palabas ng bansa this morning. Mukhang hindi sila babalik hanggat dinaayos ang problema ng company. Sa tingin ko naman ay mukhang isusuko ni Miss Tate ang Tate Industries. Imposible ang halagang ito sa kanya, paliwanag ni Chad. Nang hingi sa kanya si Elliot ng information tungkol sa Tate Industries, kaya naman nalaman niya na interesado ang boss niya tungkol dito. Magpustahan tayo, Chad. Ang Chief Financial Officer ng Sterling Group, si Ben Schaffer, ay hinahalo ang coffee niya habang ang mga mata niya ay lumiit na parang isang fox. Pusta ko, si Avery Tate ay lalapit kay Elliot para mangutang. Siya ay nasa magandang posisyon para ma-enjoy ang benefits. Kapag nanghingi siya ng pera kay Elliot, hula ko ay magpapahiram ito. Umiling si Chad at sinabi, duda ako na may lakas siya ng loob para gawin yan. Uminom si Ben ng kape at tumawa. Hindi mo siya nakita kagabi. Binasag niya ang bote ng wine mula pa ng 1,947 sa harap ng mga mukha namin at kinalaban si Chelsea. Mukha man siyang gentle pero mas palaban siya kaysa kay Chelsea. Ano naman ang pagpupustahan natin? Kapag natalo ako, bibilhan kita ng kape every month. Kapag natalo ka, kailangan mo bilhan ng kape ang lahat sa President's Department every month? Ano? Okay ba yun? Okay. Nung tanghaling yun, tinawagan ni Avery ang bawat major na bangko. Hindi ganun kasimple ito gaya ng pagsabi ni Sean. Tumawag siya sa 8 banks, 2 sa mga ito ay may utang pa ang company. Siyempre, ang iba pang banks ay hindi siya pinautang din. Avery, ito ang detailed introduction ng bago nating product. Sobrang ganda ng product na ito. Hahanap ako ng paraan para makapag-set up tayo ng meeting kasama ang managers ng 2 bangko. Magsuot ka ng maganda at pagkatapos, kikitain natin sila, sabi ni Sean habang nag-aabot ng makapal na file kay Avery. Bakit ko kailangan mag-ayos? Hindi ba pwedeng ganito na lang ako? Tanong ni Avery. Wala kang suot na makeup, kaya hindi pa best ang itsura mo. Baka akalain nila na hindi ka interesado sa business world, sagot ni Sean. Tingnan ko muna ang product file muna, sabi ni Avery. Sige, tatawagan ko ang mga bank managers. Sasabihan kita pag may na-set up na ako. Sabi ni Sean. Nakatanggap si Chad ng information ng mga 6 nanograms gabi. Mukhang parehas tayo na wala ng the best, Mr. Schaffer, sabi ni Char. Nakakagulat na hindi sinukuan ni Avery Tate ang Tate Industries. Tsaka, kikitain niya ang mga managers ng River City Bank at Silver Linings Bank ngayong gabi. Disappointed si Ben. Ang 2 matandang dun ay kilala bilang bastos. Papunta siya sa kulungan ng layon. Siguro ay hindi niya alam ang panganib sa society dahil hindi pa siya nakakagraduate ng college. Hindi ko alam kung bakit hindi na lang siya lumapit kay Elliot. Siya ay asawa niya kahit sa pangalan lang. Hindi niya ba naisip na mas okay si Elliot kaysa sa 2 matandang yun? Sinilip ni Chad ang mukha ni Elliot. Madilim ito. Sa katapusan kasi ng araw. Si Avery ay asawa pa rin ni Elliot sa pangalan. Kapag kinita nito ang 2 matandang lalaki ngayong gabi, magiging suntok ito sa pride niya. Hindi makahinga si Chad kapag naiisip niya na napaglalaroan ang boss niya. Sa pasensya ni Elliot, kapag nag-cheat talaga si Avery, siya ay magkakaroon ng hindi magandang ending. Tawagan ko ba si Avery Tate, Mr. Foster? Sabi ni Chad pagkatapos mag-isip. Mahigpit na napakuyom ng kamao si Elliot hanggang sa mamuti ito. Huwag mo siyang tawagan. Sigaw nito. Gusto niya makita kung carelessly ako talaga si sarili niya. Light na umubo si Ben, at sinabi, gusto mo ba makiinom sa amin? Treat ko. Naging malicious ang express ni Elliot. Pinatay niya ang laptop at umalis gamit ang wheelchair. Kaagad naman sumunod ang bodyguard niya at inihatid siya palabas. Kabanata 12. Alas 9 ng gabi. Tumutunog ang mga tuyong dahon sa lupa dahil sa hangin ng fall. Lumabas si Avery sa taxi at biglang napangiwi sa lamig. Hawak ang kanyang purse, kaagad siyang pumunta sa pinto ng Foster Mansion. Sa kadiliman ng gabi, nakasuot siya ng strappy red dress na sexy at enchanting.
Pagkaalis niya sa bahay nung umaga, naka-t-shirt at casual pants lang siya. Kapag naiisip niya na nagsuot si Avery ng ganun para mag-entertain ng ibang lalaki ay mas napakuyom ng kamao si Elliot. Napansin ni Avery na nakaupo si Elliot sa living room na sofa nung nagpapalit siya ng sapatos niya. Nakasuot ito ng black na shirt, kaya mas nagmukha itong malungkot at cold. Wala pa ring emotion ito, kaya naman hindi na niya ito masyado tiningnan. Pagkapalit niya ng sapatos, nag-alinlangan siya. Hindi niya alam kung babatiin niya ba ito o hindi. Hindi siya nito binigyan ng tissues nitong umaga. Hindi komportable na naglakad si Avery papuntang living room at tumingin kay Elliot. Ang atmosphere ay kakaiba nung gabing yun. Madalas ay lalabas si Mrs. Cooper para batiin siya pagkadating niya sa bahay. Umalis ba si Mrs. Cooper? Huminga siya ng malalim habang dumadagandong ang dibdib niya. Napagdesisyonan niyang iwasan si Elliot. Halika dito, cold na sabi ni Elliot. Dahil sila lang ang nasa living room, hindi siya pwede magkunwari na hindi niya narinig ito. Ano yun? Sabi ni Avery pagkatigil niya at tumingin sa kanya. Ang sabi ko, pumunta ka dito, nakakatakot na sabi ni Elliot. Sumikip ang dibdib ni Avery at involuntarily siyang naglakad papalapit dito. Wala siyang lakas ng loob na hindi ito sundin kahit na naka-wheelchair ito at walang threat sa kanya. Naglakad siya papunta sa tabi nito, tumingin sa gwapo pero matigas na mukha, at huminga ng malalim. Ano yun? Oras na ba para mag-divorce tayo? Nagsalubong ang kilay ni Elliot sa narinig. Naamoy niya ang alak sa buhok niyo. Uminom ito ng wine. Biglang napatingala si Elliot habang di tinagtago ang pandidiri sa mga mata niya. Ang malaking mata niyo ay kumapit sa wrist nito habang galit na sinabi. Nakipag-inuman ka. Nag-enjoy ka naman. Pakiramdam ni Avery ay mapipilayan ang wrist niya. Gusto niya bawiin ang kamay niya pero hindi siya makagalaw. Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Iyak nito. Kapag mas lalo siyang nagpupumiglas, mas lalong humihigpit hawak nito. Na para bang sinasadya niyo na saktan at paiyakan siya. Tinatanong ko kung nag-enjoy ka. Sagutin mo ako. Sabi ni Elliot, mas lalo siyang nagalit nung nakita niyang nahihirapan ito. Anong enjoy? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sumuko na si Avery sa pagpupumiglas. Pagkatanong niya, bumagsak na ang mga luha niya. Hindi ako uminom, Elliot. Hindi, sabi niyo habang nababalutan ng luha at takot ang mga mata nito. Bigla niyang hinayla si Avery. Sabi niya ay hindi siya lasing, pero may naamoy siyang alak dito. Ang cold na dulo ng ilong niya ay tumama sa leeg niya. Ang soft at delicate na balat ni Avery ay may warm at milky na amoy. Kakaiba ito. Wala siyang maamoy na alak sa katawan nito. Hindi gumagalaw si Avery habang nararamdaman niya ang ilong ni Elliot sa balat niya, medyo nakikiliti siya. Sumandal siya sa malaking chest nito. Sa sobrang kaba niya, nakalimutan ng puso niya tumibok. Buti na lang at tapos na ito sa pagtrato sa kanya ng marahas. Binitiwan nito ang wrist niya, pero andun pa rin yung sakit. Kapag naiisip niya na maabuso siya, nagalit si Avery. Alam niya na hindi pa fully recovered ang mga legs nito, at baka wala pa itong nararamdaman na kahit na ano. Kaya naman, kinurot niya ang legs nito. Ang rason kung bakit matapang niyang ginawa ito ay dahil handa na siya sa consequences. Pero, mukhang hindi napansin ni Elliot na kinurot siya. Pagkaalis ng ulo nito sa leeg niya, mukhang naguguluhan ito. Ang damit mo ay amoy alak. Huhuberin mo ba ito, o ako na ang gagawa? Sabi ni Elliot. Hindi gumalaw si Avery at nagulat. Amoy alak ba siya? Teka, gusto ba nitong maghubad siya? Ngayon na. Pagkabalik niya sa wisyo, tinulak niya ito sa dibdib at sinubukang tumakas. Hindi siya binigyan ni Elliot ng chance na makatakas at hinigpitan ang kapit sa mga kamay nito. Marahas niyang pinunit ang likod ng dress nito. Ag! Dahil napunit ito, nakaramdam ng kamig si Avery sa likod niya. Kumulo ang dugo niya at galit na sinabi, Elliot Foster. Baliw ka! Itinulak siya nito sa sala at galit na tiningnan ang exposed na balikat at likod niya. Alalahanin mo ang cougar mo, Ms. Foster. Hinawakan ni Avery ang high-end dress na kakapunit lang ni Elliot at umiyak. Si Sean ang nag-ayos ng meeting nung gabing yun. Si Sean din ang nakaisip ng dress na ito. Totoo na sinubukan siyang lasingin ng 2 bank managers, at ayaw siyang pakawalan ng mga ito kapag nagbibigay siya ng excuse.
Sa huli, hinindyan niya ang mga ito at umalis ng bar. Buntis siya, kaya hindi siya pwede uminom. Hindi rin siya iinom kasama ng ibang lalaki. Wala akong pakialam sa pagiging Mrs. Foster. Huwag mong ipilit ang mga standards mo sakin. Inipit ni Avery ang gulo niyang buhok sa likod ng tenga niya at tumayo sa sofa habang hawak ang dress. I hate you. Iyak nito. Sa normal na setting, kailanman ay hindi siya iiyak ng ganito sa ibang tao. Nawalan siya ng kontrol dahil sa persistent na pagbubuli ni Elliot. Bumalik siya sa kwarto niya at sinara ng malakas ang pinto niya. Nagkaroon ng emosyon ang walang emosyon na mukha ni Elliot. Nawalan siya ng kontrol kanina. Naghintay siya ng buong araw para hingan siya ng tulong ni Avery, pero hindi nito ito ginawa. Hindi lang basta ito hindi humingi ng tulong, pero nakipag-inuman pa ito sa ibang lalaki. Sumabog ang lahat ng naipon na galit niya nung mga sandaling yun. Kahit na hindi nito sinabi ng malakas na kinamumuhian siya niyo, alam niya ito. Alam niyang mas nakakatakot siya sa devil para kay Avery. Umilo ang phone ni Elliot. Mr. Foster, safe po bang nakauwi si Miss Tate? Kainuman ko si Ben nung nakita namin siya. Nagkairingan siya kasama ng dalawang matanda at umalis kaagad bago pa magsimula ang dinner. Napuno ng lungkot si Elliot. Kahit na hindi nakipag-inuman si Avery kasama ng dalawang matandang yun, mali pa rin nakinita niya ang mga ito. Dapat din ay hindi siya nagsuot ng ganito ka-sexy. Binuksan ni Avery ang pinto nung narinig niyang may kumakatok. Madam, sinabihan ako ni Master Elliot na dalhan ka ng makakain. Hindi niya alam ang gusto mo, kaya naman, dinalhan na lang kita ng soup, sabi ni Mrs. Cooper habang inilalapag ang tray sa kwarto. Nag-shower si Avery para puwersahin ang sarili niya na kalimutan ang mga nangyari nung gabing yun. Ano ang ibig niya sabihin dito? Sabi niya habang maingat na nakatingin sa soup. Gutom siya pero ayaw niyang kumain. Siguro ay nakokonsensya si Master Elliot sa pagiging marahas nito sa iyo kanina. Hindi maganda ang mood nito simula nung pumunta ka sa kwarto mo, sabi ni Mrs. Cooper. Kinuha niya ang red na dress mula sa kama at sinabi, gusto mo bang ipaayos sa akin ta? Okay lang, hiniram ko lang naman ito. Dalhin ko ang tag sa kanya, sabi ni Avery. Sige, sabi ni Mrs. Cooper. Magpahinga ka na pagkatapos mo kumain. Si Madam Roselle ay madi-discharge na bukas kaya naman, isasama ka ni Master Elliot sa lumang mansion bukas. Kabanata 13. Sa banyo ng master bedroom, maingat na pinapatuyo ng nurse ang katawan ni Elliot gamit ang dry na towel. Mahina pa rin ang mga legs nito at nakakatayo lang ito kapag may kumakapit sa kanya, kaya kailangan niya ng tulong ng nurse. Ang nurse na ito ang nag-aalaga sa kanya simula nung ma-accident siya. Siya ay isang middle-aged na lalaki na metikuloso at maingat sa trabaho. May pasa ka sa hita mo, Mr. Foster, sabi ng nurse habang isinusuot ang bathrobe ni Elliot at tinulungan siya makalabas ng banyo. Kukuha ako ng ointment para sa'yo. Nakaupo si Elliot sa kama at tiningnan niya ang pasa. Hindi naman sa wala siyang feeling sa legs niya, pero nung kinurot siya ni Avery, nagpigil siya at nagkunwari na walang naramdaman. Sa kung anumang reason, naaalala niya pa rin ang umiiyak na mukha ni Avery. Tsaka, ang kakaibang amoy ng katawan niyo ay naiisip niya pa rin. Kailanman ay hindi nakaramdam si Elliot ng ganito sa isang babae buong buhay niya. Ni wala man lang isang babae ang kayang makapagparamdam sa kanya ng mga kakaibang emotions. May something kay Avery na nakakapag-trigger sa kanya. Ganito ba ang dapat niyang maramdaman sa isang babae na i-divorce na niya? Ang feeling na ito ay kakaiba at weird para sa kanya. Kung may chance siya para pagdaanan ito ulit, baka mawalan pa rin siya ng control at mapunit niya ulit ang dress nito. Mga 7 AM kinabukasan, sinadya ni Avery na gumising ng maaga para iwasan si Elliot at mag-breakfast. Lumabas siya sa kwarto ay pumunta ng dining room. Madam, ang aga mo ring nagising. Ready na ang breakfast, nakangiting bati sa kanya ni Mrs. Cooper. Ang salitang, rin, ay nasabi ng may emphasis. Dahil nandito na rin si Elliot, babalik na lang siya sa kwarto niya. Gumawa ako ng vegetarian ravioli this morning. Ginawa ko ito para sa'yo dahil sinabi mo na ayaw mo ng karne kahapon. Sana ay magustuhan mo ito, warm na sabi ni Mrs. Cooper habang hinahatid si Avery sa table. Mukhang hindi mapakali si Avery. Ayoko makita si Elliot Foster.
Hindi tumingin sa kanya ng diretsyo si Elliot pero nararamdaman niya ang resistance mula dito. Kikitain natin ang nanay ko pagkatapos ng breakfast. Dapat alam mo ang sasabihin mo. Sabi nito, kailan mo planong ibigay sakin ang pera para sa dress kagabi? Tanong ni Avery. Okay lang naman na makipag-cooperate siya at kitain si Rosalie pero, dapat ay ayusin niya muna ang utang niya. Wala ako masyadong cash sa bahay, sabi ni Elliot habang nainom, pwede kong i-wire ito sa'yo kung nagmamadali ka. Okay na yan. Ito ang account number ko. Sabi ni Avery habang pinapasa ang phone kay Elliot. Magkano ito? Tanong ni Elliot pagkatapos niya uminom at inilabas ang phone niya. 5,000, sagot ni Avery. Napatingin sa kanya si Elliot. Wala siyang maramdaman na guilt. Hindi ba't $4,500 lang ang tag nito? Bakit mo pa ako tinanong? Sagot ni Avery at itinaas niya ang kanang kamay niya at idinagdag. Ang extra na $500 ay para sa medical expenses. Ang wrist nito ay may pasa, kaya plano niyang dumaan sa drugstore mamaya. Hindi siya nakokonsensya sa hiningi niyang dagdag. Tumingin si Elliot sa wise nito at pagkatapos, winner niya ang $5,000 sa kanya. Medyo nabawasan na ang galit ni Avery pagkatanggap ng pera. Huwag mong isipin na papatawarin kita dahil binayaran mo ako. Hindi pa rin kita papatawarin kahit magbigay ka pa ng isa pang $5,000, sabi ni Avery. Hindi umimik si Elliot at tahimik na umalis. Ang katahimikan nito ay mas nakapagpababa pa ng galit niya. Mga 9 AM ng umaga, nagsama-sama ang Foster family sa old mansion para bisitahin si Rosalie. Si Rosalie ay na-discharge mula sa ICU, kaya ibig sabihin, mas malala ang kondisyon nito ngayon kaya nung huling beses na na-admit siya para sa high blood. Kumusta ka na, Elliot? Tanong ni Rosalie. Hindi niya kaya nasisihin ang anak niya, sa halip, mas nag-aalala siya sa kalagayan nito. Okay naman, sagot ni Elliot. Pagkakita sa tumatandang mukha ng nanay niya, hindi na niya sinabi ang iba niyang gustong sabihin. Mabuti nga, sabi ni Rosalie habang patangin kay Avery at sinabi, ikaw, Avery. Pinapahirapan ka pa rin ba ni Elliot? Kailangan mo sabihin sakin kung ganun pa rin. Okay lang ako basta't okay kayo ni Elliot, sabi ni Rosalie. Avery, kailanman ay hindi pa nakikipag-date o may hinabol na babae si Elliot. Hindi man siya gentle o romantic, pero sana mapatawad mo siya. Sa huli kasi, lalaki siya. Uunahin niya ang career niya. Hindi ba? Sinusubukan niyang kumbansihin si Avery. Pero, si Avery ay hindi naging komportable. Kailanman ay hindi nakipag-date si Elliot. Wala siyang hinabol na babae. Paano naging posible yun? Mukhang di niya kilala ang anak niya. Avery, narinig ko na may kinakaharap na problema ang company ng tatay mo at malapit na mabankrupt, sabi ni Rosalie. Kakaalis niya lang ng ospital pero nag-aalala na ito. Sinabihan ko ang lawyers. Wala itong kinalaman sa iyo kaya dapat hindi mapasa sa iyo ang utang ng tatay mo. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay manatili sa tabi ni Elliot at maging asawa nito. Alam ni Avery na tinatrato siyang pawn ni Rosalie, pero hindi siya mamumuhay sa ilalim ng ideals nito. Wala na ang tatay ko, pero ayaw niyang makitang bumagsak ang company kapag nandito pa siya. Kaya naman, gagawin ko ang best ko para maipanalo ang laban na ito. Sabi ni Avery ang tono nito ay hindi humble o sobra yabang. Oh, Avery, sabi ng sister-in-law ni Elliot, si Olivia. Ang tatay mo ay hindi ganun kagastos kahit kumikita ang company niya, hindi ba? Ngayon na wala na siya, ikaw na ang humahawak sa pagbagsak nitong company at ayaw mong itong bitawan. Ano ito? Iniisip mo ba na makukunan mo si Elliot ng pera? Narinig ko na may utang na $125 million ang papa mo. Sabi ng kapatid ni Elliot, na si Henry. Hindi maliit na halaga ito. Ang isang ordinaryong tao ay hindi ka mapapahiram ng ganyang halaga. Iniisip mo ba na kunin ito mula sa pamilya namin? Kailanman ay hindi kinonsidera ni Avery ang manghingi ng tulong kay Elliot, kaya naman, hindi siya masaya sa mga sinabi ng pamilya nito. Nakatingin ang lahat sa kanya habang hinihintay ang sagot niya. Ang taas naman ng tingin niyo sa akin. Kahit nahihiram ako kay Elliot, kailanman ay hindi niya ito ibibigay sa akin, sabi ni Avery. Alam ko ang sitwasyon ko at hahanap ako ng paraan. Nakampant ang Foster family sa mga sinabi niya. Tama siya, si Elliot ay nagpupumilit na mag-divorce na sila simula nung gumising ito,
Kaya bakit pa siya bibigyan nito ng pera? Narelax ang lahat pagkatapos uminom ng tsaa. Hinawakan ni Rosalie ang kamay ni Avery at sinabi, hindi imposible para sa iyo ang tulungan ng company ng tatay mo, Avery. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay bigyan si Elliot ng anak at paniguradong pahihiraman kanya. Hinawakan ni Avery ang tiyan niya at tumingin kay Elliot. Umiinom ito ng tsaa at mukhang kalmado, na para bang hindi niya naririnig ang sinabi ng nanay niya. Umalis na silang dalawa pagkatapos ng lunch. Habang nakaupo sa kotse, nag-iisip ng malalim si Elliot habang siya ay nakadungaw sa bintana. Sobrang tahimik sa sasakyan. Kapag buntis ka, biglang sabi ni Elliot, ako mismo ang papatay dito. Biglang nanlamig si Avery. Gusto niya magsalita pero walang lumabas. Kabanata 14. Sa mata ni Avery, ang mukha ni Elliot ay naging demonyo. Bakit? Bitter na tanong niya. Kahit na ayaw mong magkaanak, hindi mo naman kailangan magsabi ng masasamang words. Galit ang mga mata ni Elliot habang sinasabi, paano kapag sinubukan mo kasi di ko kinlaro ang sarili ko. Huminga ng malalim si Avery at umiwas ng tingin. Natatakot siya. Na-curious si Elliot sa reaksyon niya. Ngumiti siya habang nang-aasar, hindi mo naman iniisip na ipagbubuntis mo ang anak ko, hindi ba? Sinaman siya ng tingin ni Avery. I suggest na seryosohin mo ang warning ko. Kilala mo naman ako. Mas malala ang actions ko kaysa sa words ko. Huwag mo akong subukan kung gusto mo mabuhay, sabi ni Elliot at pagkatapos, tumingin sa labas. Napakuyom ng kamao si Avery at sinabi, huwag kang mag-alala, kailanman ay hindi kita bibigyan ng anak. Alam mo namang kinamumuhian kita. Ang pinakamabilis ngayon gawin ay divorce. Hindi lang sa kanya ang baby. Kapag nanganak siya, gagawin niya ito para sa sarili niya. Kapag lumaki ang bata, sasabihin niya na patay na ang tatay nito. Hindi pa ngayon ang oras. Pag-uusapan natin ulit ito kapag ayos na ang nanay ko, sabi ni Elliot. Mas kalmado ang tono nito ngayon. Siguro ay effective ang mga sinabi niya. Na-realize niya na hindi ito ang gusto niyang lalaki. Kung ganun, basta't huwag mo na itong pahabain, sabi ni Avery. Nagsalubong ang mga kilay niya at medyo nag-aalala. Magsisimula na magpakita ang signs na buntis na siya kapag pinatagal pa nila. Hindi na niya ito maitatago, at paniguradong mapapalaglag ang bata. Masyado kang nagmamadali na makipaghiwalay sakin. May kailangan ka ba gawin? Tanong ni Elliot, sinusubukan na hulihin siya. Biglang tumalbog ang puso niya. Hindi, wala namang urgent. Sadyang, ayoko na makasama ka. Wala pa bang nakakapagsabi sa'yo na sobrang suffocating manatili sa tabi mo? Hindi sila maglalakas loob na sabihin ito kahit naisip na nila ito, dry na sagot ni Elliot. Oh, hindi na nakakapagtaka na ayaw mo sakin. Nakangusong sabi ni Avery, pero nakakasuffocate na hindi ko masabi ang gusto ko. Nag-isip si Elliot at inisip na mali ang pagkakaintindi nito sa huli. Walang lalaki ang kayang makita ang asawa niya na nakasuot ng parang prostitute para i-escort ang ibang lalaki. Prostitute na agad kapag naka-slip dress. Ang pakikipag-socialize sa lalaki ay escort na. Paano naman kayong mga lalaki na nakikipag-socialize? Sagot ni Avery, kahit natusukan mo pa ako ng kutsilyo ngayon, sasabihin ko pa rin na wala akong mali kagabi. Para bang galing sila sa magkaibang planeta. Maliban sa parehas silang tao, sobrang opposite nila sa lahat. Ngumiti ito ng nakakatakot. Isiniksik ni Avery ang sarili sa corner out of instinct. Hindi ako umiinom kaya paanong iinom ako kasama ng iba. Hindi ako iinom kahit na bumagsak ang langit. Kailanman ay hindi niya iniisip na pabayaan lang ang nga bata sa tiyan niya. Kahit na bankrupt na ang company ng tatay niya, hindi niya ibebenta ang katawan niya para sa pera. Ang sagot ni Avery ay napaalis ang galit ni Elliot. Nakarating na sila sa mansion ni Elliot. Lumabas kaagad si Avery pagkatigil ng kotse na para bang tatakas ito. Pinanood ni Elliot ang mapayat niyang likod at sinabi sa driver, sa office. Nakahinga ng maluwag si Avery pagkakita sa umalis na kotse. Pagkatapos niya magnap sa tanghali, dumating siya sa Tate Industries ng mga 2:30 PM na pagdesisyonan niyang ibenta ang mga assets ng tatay niya para bayaran ang mga utang. Gusto niya ipakita na kaya niyang magbayad bago maghanap ng investors. Wala na agad ang mga bangko. Na-offend niya ang mga managers ng River City Bank at Silver Linings Bank kagabi. Ang dalawa ay malinaw sa hindi pagpapautang sa kanya.
Huwag mong sisihin ang sarili mo, Avery. Kung uminom ka kagabi, paniguradong sosobra sila sa gagawin sa'yo, sabi ni Sean. Hindi ka ganung babae, at hindi kita pepwersahin na gumawa ng ganon. Tumango si Avery at sinabi, hindi ko pa rin naman ito gagawin kahit pwersahin nila ako. Namula si Sean habang tumatango. Inayos ko na ang list ng mga iilang kilala sa Evansville. Lahat sila ay kayang magbigay ng pera para isalba ang company natin. Kailangan mo lang kumbonsihin ang isa sa kanila, at masasadyap na tayo. Kinuha ni Avery ang list at mabilis na tiningnan ito. Sa list ay may mga pangalan, genders, company names, current net worth at contact information. Ang ilan sa kanila ay may phone numbers, habang ang iba ay wala. Paano ko tatawagan ang iba na walang contact information? Tanong ni Avery. Ang mga walang contact information ay ang mga hindi ko mahagilap. Kailangan natin sila kitain mismo sa mga company nila, sagot ni siya. Tiningnan ulit ni Avery ang list. Ang pangalawang pangalan dito ay Elliot Foster. Elliot Foster, male. Sterling Group, net worth over 15 billion. Contact information, none na mula si Avery, ganun kay Amon si Elliot Foster. Kinuha niya ang baso ng tubig sa table at uminom para itago ang anxiety niya. Safe estimate lang yan. Ang net worth niya ay mas mataas pa dyan, siguradong sagot ni Sean. Siya ang bumuo ng Sterling Group nung pasimula pa lang ang internet. Kaya kung gaano kasikat ang internet ngayon, ganun siya kay Amon. Okay, sayang nga lang at wala akong mahanap na contact niya. Kailangan mo pumunta sa Sterling Group para makita siya. Sasamahan kita kapag napagdesisyonan mong makipagkita sa kanya. Umiling si Avery at sinabi, hindi ko siya kikitain. Kinuha niya ang pen niya at nilagyan ng cross ang pangalan ni Elliot. Kailanman ay hindi siya papahiramin nito. Kapag nangutang siya dito, papahiyain lang siya nito. Dumaan si Avery sa drugstore pauwi. Bibili siya ng ointment para sa pasa niya. Pagkatapos magrekomenda ng pharmacist ng mga products sa kanya, bigla siyang nagtanong. Safe ba ito gamitin sa buntis? Mas okay na iwasan ito. Buntis ka ba? Tanong ng pharmacist. Tumango si Avery. Kaagad ibinalik ng pharmacist ang mga products bago ipasa sa kanya ang bote ng pills. Gaano na ito katagal? Hindi pa nagpapanuta ang bump mo, pero ngayon ang magandang time para uminom ng calcium supplements. Ito ay maganda. Lagi ito nire-recommend ng mga doktor sa mga buntis. Umuwi si Avery dala ang calcium supplements, mga kalahating oras ang lumipas. Lagpas dinner na pero nag-iwan pa rin si Mrs. Cooper ng pagkain para sa kanya. Anong binili mo, madam? Tanong ni Mrs. Cooper pagkakita sa drugstore logo na bag na hawak ni Avery. Itinago ni Avery ito sa likod at sinabi, para sa pasa ko. Meron tayo para dyan dito sa bahay. Maraming komko na mga gamot dito. Ipaalam mo lang sakin kung may kailangan ka, kukunin ko ito para sa'yo, nakangiting sabi ni Mrs. Cooper. Sige, aakyat na ako, sabi ni Avery at pagkatapos pumasok sa kwarto niya. Nagulat siya dahil nagkasalubong sila ni Elliot. Nakita niya ang laman ng bag na tinatago ni Avery. Bakit ka nagsinungaling? Nakatingin ito sa calcium tablets. Kabanata 15. Ang calcium supplements na para sa buntis ay katulad din sa mga pangmatanda at mga kulang sa mga taong kulang sa calcium, kaya malinaw na nakalagay ang calcium tablets sa bite. Kailangan mo pa ba sabihin sa iba kung anong klaseng gamot ang iniinom mo? Tanong ni Avery. Namumula ang mga pisngi niya pero stable ang tono niya. Kaagad siyang umalis pagkasabi niyo. Inilagay niya ito sa drawer at pagkatapos, naligo. Hindi na pwedeng ganito. Malalantad ang lahat kapag hindi pa siya umalis kaagad. Ang lahat ng check-up reports niya ay nasa kwarto niya. Malalaman ni Elliot ang lahat kapag chinek nito ang room niya. Siyempre, sabi ng konsensya niya, medyo extreme si Elliot pero hindi ito baliw para i-check ang room niya. Maliban pa dito, kung hindi niya binanggit ito, wala siyang alam na paraan para makipaghiwalay dito. Tinanggap kasi ng pamilya niya ang malaking betrothal fees mula sa foster family. Si Avery ay nakaupo sa dulo ng kama habang gulong-gulo ang isip niya hanggang sa nakalimutan na niya ang gutom niya. May biglang kumatok sa pinto. Bumalik siya sa puwisyo at binuksan ang pinto. Si Master Elliot ay nasa kwarto na niya, Madam. Halika na at kumain ka na. Nakangiting sabi ni Mrs. Cooper.
Nawala ang anxiety ni Avery. Sa mansion, maliban kay Elliot, tinatrato siya ng maayos ng lahat. Siguro ay inaalagaan siya ng mga ito dahil bata pa siya. Pagkadating niya sa dining room, maraming pagkain sa table. Hindi ko kayang ubusin, Mrs. Cooper. Samahan mo ako kumain. Nakangiting sabi ni Mrs. Cooper. Kumain ka hanggang sa kaya mo, madam. May rules kami. Hindi ako pwedeng lumagpas doon. I see, sabi ni Avery at pagkatapos, dinagdag, may mga anak ka na ba? Ngayong wala si Elliot, mas naging relaxed si Avery. Oo, at nasa college na sila ngayon. Kasing edad mo rin sila, bakit mo natanong madam? Namula ang mukha ni Avery habang nakangiti at sinabi, gumagawa lang ako ng mapag-uusapan. Narinig ko rin na nagbabago ang figure pagkatapos manganak, pero ang ganda mo pa rin. Hindi ako palakain nung buntis ako kaya hindi ako lumagpas sa 110 pounds at hindi nagbago figure ko. Hindi ba obvious ang bump mo nung buntis ka? Tama yan. Mukha na sa 5 to 6 months pa lang akong buntis kahit na 7 to 8 months na akong buntis. Hindi nga nila napapansin na buntis ako kapag maluwag ang suot ko. Na-inspire si Avery nung narinig niya ang mga sinabi ni Mrs. Cooper. Inilapag niya ang tinidor at kutsilyo pagkatapos kumain ng kaunti. Kailangan niyang bantayan ang figure niya para hindi obvious ang baby bump niya. Bakit hindi ka na kumakain, madam? Tanong ni Mrs. Cooper nung napansin niya na sobrang konti ng kinain nito. Hindi ako nagugutom, sagot ni Avery. Hindi mo na kailangan mag-iwan ng ganito kadaming pagkain para sa akin next time. Ayokong tumaba, hindi ka naman mataba, ayokong mag-workout, kaya mas maganda kung babantayan ko na lang ang kinakain ko. Bumalik si Avery sa kwarto niya at binasa ang report mula sa last check-up niya. Sinukat ng doktor ang next appointment niya. Kailangan niya pumunta sa ospital kapag 3 months pregnant na siya. Tumingin siya sa petsa sa file at nakita na, bukas na pala ito. Humiga si Avery at hinawakan ang tiyan niya. Gusto niya maramdaman ang mga babies niya, pero wala siyang naramdaman. Hindi siya masyado nagsusuka ngayong buntis na siya, pero iba ang appetite niya kaysa dati. Nawalan siya ng timbang, lately, bago siya kumain, sobrang flat ng tiyan niya. Gumising si Avery ng maaga kinabukasan at pumunta sa ospital. Mas maraming tests ang kailangan gawin sa araw na ito, kaya tanghali na kaagad. Dahil kaunting reports lang ang makukuha sa tanghali, kumain muna siya sa malapit. May tumapik sa balikat niya at may nakita siyang pamilyar na mukha. Lumingon si Avery at nakita ang itsura nito. Ikaw nga ito. Si Chelsea ay may suot na puting dress at black na blazer. Ang makeup niya ay mga daat nakatali ang buhok niya. Mukha siyang matalino at stylish. May sakit ka ba? Tanong niya. Nandito lang ako para sa routine check-up, sagot ni Avery. Ayaw niya masyadong kausapin ito, pero walang balak ito na hayaan lang siya. Hindi ka pa kumakain, tama. Hayaan mo akong bilhan ka ng lunch. Kasalanan ko yung last time, kaya gusto ko humingi ng tawad sa'yo. Hindi ako galit. I see, well, gusto lang naman kita kausapin kahit saglit. Wala akong gustong gawin na masama, sabi ni Chelsea habang nagkukunwaring may inosente na ekspresyon, na parabang ang paghindi nito sa imbitasyon niya ang pinakamasama nitong kayang gawin. Sa huli, pumayag si Avery na kumain kasama siya, wala siyang kinain nitong umaga dahil sa pagpapakuha ng blood test, kaya gutom na siya. Halos nanghihina na ang mga katawan niya at nakakakita na siya ng stars. Pumili sila ng restaurant sa malapit, at nag-order si Avery ng 2 simple na vegetable dishes. Si Chelsea naman ay nag-order ng 2 salads. Di ako kumakain ng mains para sa lunch. Kailangan ko amintan ang figure ko, sabi ni Chelsea nung napansin niya ang shock na ekspresyon ni Avery. Pag-usapan natin ang tungkol sa inyo ni Elliot. Narinig ko na gustong-gusto ka ni Madam Rosalie at ayaw na mag-divorce kayo. Mahihirapan ka. Uminom ng tubig si Avery at tinanong, bakit hindi mo ninominate ang sarili mo nung naghahanap ng asawa ang nanay niya nun? Bitter na tumawa si Chelsea at sinabi, nagta-travel ako sa labas ng bansa nun, kaya wala akong idea sa nangyayari. Kasal na kayo pagkadating ko. Oh, coincidence nga naman, sabi ni Avery. Tumaas ang kilay ni Chelsea. Nagsususpetsya ka ba sakin? Walang makaka-question ang pagmamahal ko kay Elliot.
Ayaw niya ng mga bata, kaya tinanggal ko ang uterus ko. Magagawa mo ba yun? Napatigil si Avery. Hindi na ako kumpletong babae. Kailanman ay hindi ako magkakaanak, pero wala akong regrets. Handa akong gawin ang lahat para sa kanya, proud na sabi ni Chelsea. Mukhang naghihintay siya na purihin siya sa pagiging matapang at special. Si Elliot ay baliw at ikaw rin. Sinasaktan niya ang ibang tao kapag nababaliw siya at sinasaktan mo din ang sarili mo. Ang stupid mo sa pananakit sa sarili mo para sa kanya, sabi ni Avery. Nagbago ang ekspresyon ni Chelsea kaagad at mas naging cold ang tono nito habang sinasabi, anong alam mo? Kailanman ay hindi sama-sama si Elliot sa mga babae pero willing siya sakin. Mali ka, may nagugustuhan siyang tao, Chelsea. Tigilan mo na ang pagiging stupid para sa kanya, sabi ni Avery. Magulo ang emotions niya kaya nagsalita siya nang hindi nag-iisip. Naiinis siyang tumahimik pagkatapos niya sabihin ito. Bakit siya affected sa ginawa ni Chelsea? Kapag nalaman ni Elliot na binunyag niya ang sekreto nito, paparusahan siya nito ng malala. Saglit lang na nag-freeze ang mukha ni Chelsea bago siya tumawa na para bang joke ito. Imposible yan. Imposibleng gusto ka ni Elliot. Hindi ko sinasabing ako ang gusto niya. Ang sinasabi ko ay ibang babae, bumantong hininga si Avery. Mas imposible yan. Sigaw ni Chelsea. Walang ibang babae na kilala si Elliot. Kilala ko siya sa loob ng 10 taon at ang kapatid ko naman ay close sa kanya ng 20 years. Mas kilala ko siya kaysa sa kahit sino. May nag-snap sa utak ni Avery. Sa ilang sandali, napatanto siya na wala talaga siyang alam. Walang rason para magsinungaling sa kanya si Chelsea. Pero, kung hindi nagsisinungaling si Chelsea, edi ano yung mga nakita niya sa computer ni Elliot? Kabanata 16. Sino ang nagsabi sa'yo na may iba pang gusto si Elliot? Saan mo nakuha ang impormasyon na yun? Alam mo ba ang pangalan niya? Hindi mapalagay si Chelsea kahit na sigurado siya na walang ibang babae si Elliot maliban sa kanya. Umiling si Avery at sinabi, opinyon ko lang ang sinabi ko, hindi ko ganun kakilala si Elliot katulad ng sayo. Nag-iba ng stand si Avery pagkatapos niya kumalma. Na-realize niya na hindi simple ang mga bagay at ayaw niyang madamay. Gusto niya lang ipinganak ang babies niya at mamuhay ng tahimik. Tinakat mo ako. Akala ko ay may nakita kang kasama niyang babae. Kumalma si Chelsea pagkarinig dito. Si Elliot ay hindi katulad ng iniisip mo. Hate niya ang mga babae at kids. Alam mo ba kung bakit ayaw niya ng mga bata? Casual na tanong ni Avery. To be honest, wala akong idea. Ayoko rin naman malaman. Kung ayaw niya sa mga ito, ayaw ko rin, sabi ni Chelsea at pagkatapos, nagsalubong ang mga kulay niya at sinabi niya sa sarili niya, mabait siya sakin. Sumuko na si Avery sa pagbabago ng isip nito. Ang lahat ay may freedom of choice. Ang importante ay alam mo kung paano kaharapin ng consequences ng mga choices na yun. Iniisip niya na hanggal si Chelsea. Pero sa mata ng iba, ang desisyon niya na ipanganak ang anak nila ni Elliot ay stupid din. Pagka-serve ng pagkain, sa sobrang gutom niya, nagsimula siyang kumain kaagad. Maraming iniisip si Chelsea kaya nawalan ito ng gana. Sure ka ba na hindi ka na in love kay Elliot? Tanong niya. Sure ako, tumainggong sumagot si Avery. Hindi siya maintindihan ni Chelsea. Bakit? Siya ay maasahan at gwapo. Tumingin sa kanya si Avery at sinabi, kung kailangan ako papiliin sa pagitan niyo, mas pipiliin kita. Sa ganitong paraan, hindi siya masasaktan. Nagulat si Chelsea sa sagot nito. Bakit? Ikaw ba? Nag-wave ng kamay si Avery at sinabi, ginagawa ko lang ito na example. Basta magets mo ang sinasabi ko okay na yun. Nakampan si Chelsea dahil mas naging okay sa paningin niya si Avery. Iniisip niya kung paano na si Avery lang ang gumagawa ng paraan para ma-maintain ang company ng tatay niya pagkatapos nito mamatay. Hindi mapigilan ni Chelsea na maawa dito. College ka pa lang, tama? Tanong ni Chelsea. Uminom ng tubig si Avery at pagkatapos, sumagot, graduating na ako next year. Narinig ko ang tungkol sa company ng papa mo. Ang utang niya ay walang kinalaman sa'yo dahil namatay na siya. Dapat ay mag-focus ka sa pag-graduate at I-enjoy ang buhay ko, advice ni Chelsea. Saan ka makakahanap ng pera para bayaran ang utang ng papa mo? Huwag mong i-push ang sarili mo ng ganito. Yumuko si Avery at hindi sumagot.
Ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay sinasabi na isuko na lang niya ang Tate Industries. Hindi maliit na halaga ang $125 million. Kahit ang sarili niyang nanay ay pinapasuko siya. Pero si Sean ay lagi siyang sinasabihan kung gaano kaganda ang bago nilang product, at ang lahat ay ongat basta ba malagpasan nila ang obstacle na ito. Si Avery ay laging nakikipaglaban sa magkaiba niyang thoughts. Binayaran ni Chelsea ang lunch nila nung patapos na sila kumain. Ang pagkain nila ay puro gulay kaya hindi mahal ito. Kaya naman, hindi na nagpumilit si Avery na magbayad. Ibigay mo sakin ang number mo, sabi ni Chelsea habang papalapit kay Avery pagkatapos magbayad. Anong point? Sabi ni Avery. Si Elliot at ako ay malapit na mag-divorce kaya naman wala na rason para magkita pa tayo ulit. Medyo sumama ang loob ni Chelsea dahil sa pagtanggi nito, pero natuwa siya nung naisip niya na hindi na niya makikita si Avery ulit. Totoo yan. Kapag nangyari yun, ako lang ang tanging nasa tabi ni Elliot, sabi ni Chelsea habang nakatingin kay Avery bago umalis. Tuldok-tuldok. Mga alas 2:30 p.m., namit na ni Avery ang doktor na tumatanggap ng lahat ng results niya. Tiningnan ng doktor ang mga ito at sinabi, mukhang okay naman ang lahat. Pero, mukhang fraternal twins ang dinadala mo. Nanigas si Avery sa kinakaupuan niya. Gusto mo pa rin ba silang ipalaglag? Asar ng doktor. Ang probability ng pagkakaroon ng fraternal twins ay katumbas ng pagkapanalo sa loto. Kaya nakahit ka ng jackpot. Ang lakas ng kabig ng dibdib ni Avery. Naririnig niya lang ang tungkol sa fraternal twins, pero hindi pa siya nakakakita in real life. Kapag napagdesisyonan mong magpa-abort, ang pinakamagandang gawin ito ay sa first trimester. Kapag mas lalo ka pang naghintay, mas mataas ang risk. Masama itong bagay, para sa iyo at sa mga bata. Ngayon, nagkakaroon na sila ng hugis sa loob mo, sabi ng doktor. Doktor, di ko na sila ipapalaglag. Gusto ko silang ipanganak. Mabuti, sagutan mo ang mga germs na ito, at ako ang magbubukas ng file para sa iyo. Mga alas 4 ng hapon nung natapos si Avery sa ospital. Siguro ay dahil maaga siyang nagising at hindi pa nakakanap, kaya sobrang antok niya. Nakikita niya ang mundo sa filter. Mga tao, kotse, hindi niya ito maaninag ng maayos. Sumakay siya ng taxi pa uwi, dumiretso sa kwarto niya at natulog. Halos gabi na nung nagising si Avery. Nakatulala siyang nakaupo sa kama. Parehas walang laman ang utak niya at tiyan. Alam niyang gutom siya pero hindi siya makagalaw. Nang biglang, tumunog ang phone niya, kaya sinagot niya ito. Avery, kinontak mo na ba ang mga pangalan sa list na binigay ko sa'yo? Si Sean ang nasa kabilang linya. Yumuko si Avery, huminga, at sinabi, hindi pa, bukas ko pa ito gagawin. Weekend bukas. Hindi mo sila dapat istorbohin. Siguro ay tawagan mo sila ngayon. Sabi ni Sean. Sure, sagot ni Avery. Kailangan ko bang ipadala sa'yo ang kopya ng list? Tanong ni Sean. Okay lang, nandito naman ang list, sagot ni Avery. Subukan mong tawagan ang iba sa kanila ngayong gabi. Siguraduhin mo na tunog sincere at, alam ko, kakain na ako ngayon. Oh, tama, saan ka nananatili ngayong nakuha ang bahay mo? Tumingin si Avery sa guest room na tinutuluyan niya at sinabi, may nirerentahan akong lugar. Huwag kang mag-alala sakin. Ayos lang ako. Okay, Avery. Maghihintay ako ng good news galing sa'yo. Hindi malasahan ni Avery ang dinner niya. Pagkadating niya sa kwarto, tinawagan na niya ang mga nasa list. Pagkarinig ng mga ito ng pangalan niya, hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mga ito na makapagsalita. Kaagad siyang tinanggihan ng mga ito at ibinaba ang kanilang mga cellphone. Inabot siya ng 20 minutes para matawagan lahat. Lahat sila ay nireject siya. Wala sa kanila ang gusto marinig ang bagong product ng Tate Industries. Natalo na siya kaagad bago pa siya magkaroon ng chance na lumaban. Kailangan na ba niya talagang sumuko? Kapag ginawa niya ito, mawawala habang buhay ang Tate Industries. Biglang bumigat at nakaka-uffocate ang kwarto. Inihagis ni Avery ang mahabang cardigan at lumabas ng kwarto. Ang sala ay laging walang laman at tahimik ang bahay. Sinuot niya ang cardigan at lumabas ng bahay. Tumama ang hangin sa kanyang buhok, kaya lumayo ito mula sa kanyang mukha. Ramdam niya ang lamig ng gabi. Naglalakad siya ng walang patutunguhan nang biglang napapaisip.
Nakikita kita niya na siya ang heiress ng Tate Industries at walang kailangan ipag-alala sa buhay. Walang nakakaalam kung ilang malamig na pagkain at mga gabing may sakit siya ang dinanas niya. Isang black na luxury sedan ang nasa neighborhood. Bumagal ito at tumigil. Mabagal na binuksan ni Elliot ang mga mata niya. Mula sa bintana niya, nakita niya ang babaeng naka-crouch sa ilalim ng streetlight. Mahigpit itong nakayakap sa mga tuhod niya. Ang balikat ni Avery ay nanginginig mula sa pag-iyak. Kabanata 17. Ang kotseng ito ay sobrang bilis na lumagpas kay Avery. Tumangala siya at nakita niya ang blurry na tail lights ng Rolls-Royce sa dilim. Kotse ba yun ni Elliot? Pinunasan niya ang mukha niya, kinalma ang sarili, at naglakad papunta sa bahay. Nakita niya ang kotse na nakaparada pagdating niya. Pagkapasok niya, nasa kwarto na si Elliot. Ang hapdi ng mata niya. Nakatingin diga sa mga stars na sa langit. Ang gandang spring night ito. Bago pa niya mapansin ito, 1 oras na pala siyang nakatayo. Dinala na ng driver ang kotse sa garahe. Nakabukas pa rin ang mga ilaw sa living room pero walang tao. Normal na ang pakiramdam ni Avery, kaya naman mabagal siyang pumasok sa bahay. Sa veranda sa 2nd floor, si Elliot ay nakabihis ng gray na robe, at nakaupo sa wheelchair. Paubos na ang wine niya. Pinanood niya si Avery na nakatayo sa labas ng 1 buong oras. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Kung bakit nakatayo ito ng 1 oras sa lamig. Dahil hindi ito gumagalaw, nagbiblend na siya sa mga puno sa tabi niya. Maraming nakilala si Elliot na mga matatalino pero kaunti lang ang worthy na tumayo sa tabi niya. Pero, si Avery ay isang exception. Hindi siya ito kino-consider na matalino dahil pinrovoke siya niyo kahit na alam nito kung anong klaseng lalaki siya. Siya ay isang hanggal. Pero, pagkakita niya sa miserableng mood nito, naapektuhan nito ang mood niya. Ito ay feeling na hindi pa niya nararamdaman dati. Siguro ay dahil ito sa malamig na hangin, pero ang bigat ng ulo ni Avery pagkadating niya sa kwarto. Nilabas niya ang makapal na blanket sa closet, binalot ang sarili niya, at nakatulog siya ng mahimbing. Pinagpawisan siya buong gabi, para maalis ang lamig mula sa paglabas. Pagkagising ni Avery kinabukasan, maliban sa sticky feeling, masaya siya. Naligo siya, nagpalit ng malinis na damit, at bumaba. Sinundan niya ang amoy ng pagkain mula sa dining room, at kaagad naman siyang hinainan ni Mrs. Cooper. Kumain na ba siya? Tanong niya. Hindi pa bumababa si Master Elliot. Pagkarinig dito, ininom ni Avery ang gatas at kumain ng 1 toast. Pagkatapos, inubos niya kaagad ang breakfast niya. Tapos na siya sa loob ng 5 minutes. Ganon ka ba Ketikot, madam? Pang-aasar ni Mrs. Cooper. Hindi ako natatakot, ayoko lang na makita siya, sabi ni Avery. Pagkatapos, tumangala siya at dinagdag, hindi ako komportable kapag nakikita ko siya. Magiging okay ka din pagkatapos niyo pa magsama ng matagal, sabi ni Mrs. Cooper. Uuwi ka ba para mananghalian? Hindi, may kailangan ako gawin sa campus ngayon, kaya naman, hindi ako kakain sa bahay. Sige, sasabihan ko ang driver na ihatid ka, sabi ni Mrs. Cooper. Umalis siya para sabihan ng driver. Kaagad siyang pinigilan ni Avery at sinabi, okay lang. Magta-taxi na lang ako, sa kanya na lang ang driver. May 2 tayong drivers. Ang isa ay para kay Master Elliot at isa para sa mga kakaibang gawain. Kukunin ko ang isa para sayo, sabi kay Mrs. Cooper. Hindi mananalo si Avery laban sa kanya. Pagkadating nila sa campus, humarap si Avery sa driver at sinabi, thank you. Makakabalik ka na ngayon. Hahanap na lang ako ng paraan para makauwi mamaya. Pagkatapos umalis ng driver, isang dilag na lumapit kay Avery. Tinapik nito ang balikat nito at sinabi, Avery. Sino ang Porsche cutie na yun? Hindi in-expect ni Avery na makakasalubong niya ang best friend niya na si Tammy Lynch sa entrance ng campus. Hindi siya cutie. Siya ay Porsche, sabi ni Avery habang magkasama silang naglalakad. Tammy, sa tingin ko ay hindi na ako makakasama sayo sa graduate school. Napatigil si Tammy at sinabi, dahil ba ito sa pamilya mo? Narinig ko ang tungkol sa papa mo. I'm sorry. Ngumiti si Avery at sinabi, sa totoo lang, ayoko talaga pumasok sa graduate school. Alam kong iniisip mo na pakasalan ang boyfriend mo after ng graduation, tama?
Sabi ni Tammy. Kailan mo ako ipapakilala sa kanya? Nagulat si Avery. Sa nanay lang niya sinabi ang tungkol kay Cole. Ang mga kaibigan at classmates niya ay walang idea kung sino ito at ang alam lang nila ay may dine date siya. Naghiwalay na kami, sabi ni Avery. Huminga siya ng malalim at sinabi, alam mo ba ang pakiramdam kapag may taong sumira ng tiwala mo? Akala ko siya ang pinaka-best na lalaki sa mundo, pero isa lang siyang scam. Ipinulupot ni Tammy ang braso niya sa bewang ni Avery nung nakita niya ang namumulang mga mata nito, at sinabi, kalimutan mo na yan, Avery. Bata pa tayo, isipin mo na lang yung lesson na natutunan mo. Paniguradong mas may makikilala ka na better. Mas okay nang dumepend ako sa sarili ko kaysa sa isang lalaki, tumawa si Avery. Kailangan natin masaktan para mag-grow, napabuntong hininga si Tammy. Ikaw ay sobrang love-struck dati bago ang summer break, pero tingnan mo na kung gaano ka na-commature ngayon. Umiling si Avery at sinabi, sana lang ay maalagaan ko ang sarili ko pagkatapos ng graduation. Siyempre, ikaw lang ang tanging double major na kilala ko na top sa class sa parehas na majors. Sky's the limit para sa isang taong katulad mo. Sabi ni Tammy. Namula ang chicks ni Avery mula sa papuri. Alas 5 ng gabi, sila Avery at Tammy ay magkasamang umalis ng campus. Plano nila mag-dinner ng magkasama. Pagkadating nila sa campus gate, kaagad na tinuro ni Tammy si Portia na nakapark sa daan. Avery, hindi ba yun si Mr. Portia na naghatid sa'yo this morning? Nandito ba siya para sunduin ka? Naalala ni Tammy ang kotse. Sa huli kasi, ang luxury cars at magagandang tao ay pleasing sa mata. Tumingin si Avery sa nakabukas na window ni Portia. Tumingin siya sa driver, at tiningnan din siya nito. Nagulat siya. Hindi ba't sinabihan niya ito na huwag siyang sunduin? Anong nangyayari? Lumapit siya sa nakaparada na kotse at binuksan ng driver ang pinto ng backseat para sa kanya. Ano yun? Mahinang sabi ni Avery. Dahil nandito si Tammy, maingat ang driver. Mag-usap tayo sa kotse. Sumikip ang dibdib ni Avery. Umalis ka na if busy ka, Avery. Labas tayo sa susunod, sabi ni Tammy. Tumango si Avery at sinabi, treat ko next time. Nag-wave ng kamay si Tammy at sinabi, hindi na kailangan ito. Tawagan mo ako kung may kailangan ka na kahit na ano. Umalis ka agad ang kotse pagkaupo ni Avery. May ginawa ka ba para magalit ulit si Master Elliot, madam? Tanong ng driver. Tumaas ang kilay ni Avery at sumagot, wala. Siya ba ang nagutos sa'yo na sunduin ako? Oo, sabi nito. Ihanda mo ang sarili mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Avery habang nag-iisip. No way. Nasa campus siya ng buong araw. Kailanman ay hindi niya nakita si Elliot, kaya bakit siya magagalit? Marami siyang pinuntahan this past few days pero wala siyang kahit na anong clue. Tumigil na siya sa kakaisip nung sumakit ang ulo niya. Dumating sila sa bahay ng 5:40 ng gabi. Pagkatigil ng kotse, bumaba si Avery. Nagsuot siya ng house slippers at napansin na mag-isang nakaupo si Elliot sa living room. Nakasuot ito ng green na shirt habang ang sleeves nito ay naka-roll up, kaya kita ang mga braso nito. Ang mga sapphire sa cufflinks nito ay nagniningning. Komportable itong nakaupo sa sala, naglalabas ng charm at arrogance na parang isang matagal na kaluklok na hari. Kabanata 18. Malamig na tumingin si Elliot kay Avery. Okay, sabi nito. Umupo siya sa couch sa kabila nito. May laptop sa may coffee table. Ang screen ay nakaharap sa kanya at isa itong surveillance footage. May kama sa footage, at sila ni Elliot ang nandoon. Kumulo ang dugo ni Avery pagkakita dito. Napatayo siya, tinuro ang laptop at sumigaw, "Manyok ka ba? Bakit ka nag-install ng camera sa kwarto ko?" Nainis siya. Gusto niya makalimutan ng 3 buwan na nasa iisang kama sila. Si Elliot ay isang lantang gulat sa loob ng 3 buwan na yun, kaya hindi niya ito nakita bilang lalaki. Kahit na sophisticated ito tingnan sa public, hindi ito elegante sa kwarto. Ito ang rason kung bakit hindi niya matanggap na naka-surveillance pala siya sa loob ng 3 buwan. Walang nagsabi sa kanya na may mga camera sa kwarto nila. Ang nanginginig na katawan ni Avery ay medyo nagpakalma kay Elliot. Bakit mo inasume na ako ang naglagay ng mga cameras? Nalaman niya na ang naglagay ng mga cameras ay ang nanay habang may sakit siya. Gusto nito makita kung inaabuso ba siya ng mga caretakers niya.
Kahit na isa siyang makapangyarihan na lalaki, sino ang matatakot kapag nasa vegetative state ito? Hindi niya kayang magalit sa nanay niya kasi alam niya na ginawa niya ito ng may best intentions. Nakuha niya ang mga footage mula sa nanay niya at pinanood ito buong araw. Kumulo ang dugo niya pagkatapos panoorin ang videos. Kailanman ay hindi niya inasahan na si Avery ay ganung babae. "Oh, nanay mo ito," sabi ni Avery, pero hindi pa rin siya mapakali at galit pa din siya. Paano niya nagawa yun? Dapat man lang sinabihan niya ako. Ako, kailanman ay hindi mo inaasahan na magyay-gising ako, hindi ba? Tumingin siya ng masama kay Avery. "Mukhang na-enjoy ka na paglaruan ng katawan ko nung may sakit ako." Namula si Avery habang paupo siya sa couch. Hindi ako naglalaro. Binibigyan kita ng massage. Ito ay para di ka magka-muscle atrophy. Pagkatapos niya lumipat sa mansion, pinapanood niya ang mga nurse na nagbibigay kay Elliot ng physical therapy ng maraming beses, at pagkatapos, siya naman ang gumagawa nito. Ginawa niya ito kasi na-awkward din siya kapag nakaupo lang siya sa kwarto. Bilang taganood ng treatments niyo sa gabi, napapanood kung paano gawin ng nurses ang trabaho nila. Ilang sandali lang, ang firm na denial ni Avery ay nakapagpaisip kay Elliot kung mali lang ba siya ng hinala. Mabuti na nga lang at na-record ng camera ang lahat. "Buksan mo ito at panoorin mo," sabi nito. Ayaw niya ito marinig na makipag-away. Nanginginig ang kamay ni Avery habang papindot sa play button. Siyempre, alam niya ang ginawa niya. Pero, hindi niya aaminin na pinaglaruan niya ang katawan nito. Hinawakan lang naman niya ito ng kaunti, hindi niya ito gagawin kung alam niyang magyay-gising ito. Kung alam niya lang na may camera sa kwarto, hindi niya hahawakan ang titi kahit na may magbanta pa na puputulan ang kamay niya. Umiwas ng tingin si Avery. Ayaw niyang makita ang laman ng footage. Kahit na, nakikita niya pa rin ang lahat sa dulo ng mga mata niya. Hindi siya disappoint ni Elliot. Ang footage sa laptop ay perfect na weapon laban sa kanya. Malinaw na na-document nito kung paano niya, nilaro, ang katawan nito. Huminga ng malalim si Avery at napagdesisyonan niya na subukan kung madadaan ito sa usap. "Magpapaliwanag ako. Ang sabi ng mga doctors ay malapit ka na mamatay, kaya hindi ko in-expect na gigising ka. Seryoso din ako sa pagbibigay sayo ng physiotherapy. Hindi pwedeng mag-focus ka lang sa paghawak ko sayo at hindi pansinin ang lahat ng paghihirap ko, nakatulong ako sa recovery mo." Nagsimulang sumakit ang ulo ni Elliot habang nakikinig sa explanation nito. "Hayaan mong ako ang maghanap ng clip ng nagbibigay ako sayo ng maayos na massage," ayaw patalo ni Avery, at naghanap siya sa laptop. 1 minuto lang, sinarado niya ang laptop at tumayo. "Shitty!" iyak niyo habang namumula ang mukha niya. "Nakita mo ba ang lahat ng yun? Lahat ng footage dito, nakita mo ito lahat, hindi ba?" Gulong-gulo siya. Alam ni Elliot kung bakit ganito ito mag-react. Siyempre, walang pakialam nitong sabi. Loko ka. Sinong nagsabi sa'yo na tumingin? Isa kang hooligan." Sobrang galit si Avery. Nakakita siya ng clip na hubad siya. Minsan kasi ay lalabas siya ng kwarto ng hubad dahil nakalimutan niya magdala ng damit sa loob. Si Elliot ay wala namang malay, kaya naman, wala siyang pakialam. Kailanman ay hindi niya naisip na may camera sa kwarto. "Ikaw ang nakahubad kaya bakit mo ako sinisisi?" Hindi siya maintindihan ni Elliot. Sabi nito, "Maliban sa makinis ka, wala naman masyado ang makikita." "Ikaw," nandilim ang mga mata ni Avery sa galit. Sobrang galit siya. "Sino ka para i-judge ang katawan ko? Manahimik ka kung hindi mo alam sinasabi mo. Ay delete ko ang lahat ng ito." Kinuha niya ang laptop at galit na umalis at sinara ang pinto ng malakas. Ang driver ay naninigarilyo sa labas, kaya nung narinig niya ang mga hysterical na sigaw ni Avery paminsan-minsan at nung malakas nitong sinara ang pinto, napabuntong hininga siya dahil wala siyang maimagine. Sa buong buhay niya, sa wakas, nakakita na rin siya ng babaeng magwawala kay Elliot Foster. 10:00 ng gabi, dinlit ni Avery ang lahat ng surveillance footage at ibinalik ang laptop sa coffee table sa living room. Masyado siya naapektuhan sa commotion kanina. Nagugutom siya, kaya naglakas loob siyang pumunta sa dining room. Wala doon si Elliot, pero hindi siya makampante. Nararamdaman niya na para bang may camera sa buong bahay, at minomonitor nito ang bawat galaw niya.
Hindi ko alam na may surveillance camera sa master bedroom, madam, paliwanag ni Mrs. Cooper. Si Master Elliot ay walang kinalaman dito. Siya ang may pinakapakialam sa privacy dito. Okay lang. Neidlit ko naman ang lahat, sabi ni Avery. Nawalan na siya ng gana pagkatapos kumain ng kaunti. Inilapag niya ang mga kubyertos at humarap kay Mrs. Cooper, kakaiba ba ang pagkabadmood niya kanina? Medyo, sagot ni Mrs. Cooper. I see, sabi ni Avery. Bahala na, para namang kaya niyang tumayo at bugbugin ako, tama. Buo na ang isip niya. Dahil wala lang para rito ang privacy niya, open niyang kakaharapin ang mga bagay. Lumabas siya ng dining room, balak niyang gawin ang gusto niya pero hindi umayon sa kanya ang tadhana. Nakasalubong niya si Elliot habang papunta sa dining room. Hindi ito nagsalita o gumawa ng kahit na ano. Cold lang itong nakatingin sa kanya. May kakaibang charm sa mga mata nito. Malalalim ito na para bang nakikita nito ang kaloob-looban niya. Dumagundong ang puso niya. Tabi, ang boses nito ay mababa at nakaakit. Nanigas si Avery at pagkatapos, humarap sa gilid. Namumula ang cheeks niya habang pinapanood si Elliot na pumasok ng dining room. Iniisip niya na nandoon ito para guluhin siya, pero bumaba lang ito para mag-dinner. Binatukan niya ang sarili niya at bumantong hininga. Nakita nito ang hubad niyang katawan. Ano namang big deal doon? Nung binibigyan niya ito ng physiotherapy, nakita rin naman niya ang hubad nitong katawan din. Kabanata 11. Linggo na, at hindi bumangon si Avery sa kama hanggang sa 10:30 ng umaga. Ito ang unang pagkakataon na nakatulog siya sa bahay ni Elliot. Noong lumabas siya sa kwarto, isang grupo ng mga lalaki ang tumingin sa kanya. Si Avery ay nakasuot ng mahabang pantulog na may magulong buhok hanggang sa kanyang balikat, napapagitnaan ng kanyang malinis na mukha. Hindi niya inaasahan na may mga bisita si Elliot sa araw na iyon. Si Elliot at ang kanyang mga bisita ay napatitig sa kanya na tila ba hindi nila inaasahan ang pagsulpot niya. Biglang may sumagi sa isip ni Avery. Napagtanto niya na nasa nakakahiyang situation siya ngayon, umikot siya at bumalik sa kanyang kwarto. Biglang naglakad si Mrs. Cooper at pumunta sa hapagkainan. Gutom ka na siguro, madam. Mahimbing ang iyong tulog noong pumunta ako sa kwarto mo kanina, kung kaya hindi nakita Isang. Yung mga taong iyon, sino sila? Tanong ni Avery. Kaibigan sila ni Master Elliot. Pumunta sila para bisitahin siya. Huwag kang mag-alala. Ayos lang kahit na hindi mo sila batiin, sagot ni Mrs. Cooper. Sige, sagot ni Avery. Hindi niya nga binati si Elliot nang makita niya ito, bakit naman niya babatiin pa ang mga kaibigan niya? Kung alam niya darating ang mga kaibigan ni Elliot, sana ay bumangon siya ng maaga at umalis buong araw. Ang mga kaibigan ni Elliot sa sala ay interesado kay Avery. Elliot, bakit kasama mo sa bahay ang babaeng iyon? Tagapag-alaga ba siya ng bahay? O baka naman, matatanda na tayo dito. Lalaki si Elliot. Normal lamang na may batang babae sa kanyang bahay. Haha, nang hindi sumagot si Elliot, tumikom ang bibig ng lahat at iniba na ang usapan. Kilala ninyo ba si Avery Tate ng Tate Industries? Ang sabi nila ay ang anak daw ni Jack Tate ay, alam ko. Tumawag siya sa akin noong Biyernes upang manghingi ng puhunan, ngunit binaba ko bago pa man siya matapos magsalita. Iba talaga siya. Anong kinalaman ng utang ng tatay niya sa kanya? Nawawala na yata siya ng bait sa pagsali niya sa kaguluhang iyon. Ang mga bata talaga ay ganun mag-isip. Tiningnan ko ang bago nilang produkto, ngunit hindi ito maganda. Magandang ideya ang self-driving system ngunit ang mga kondisyon ay komplikado at mahirap makontrol. Kung sino man ang interesado doon ay tanga. Sa hapagkainan, nakikinig si Avery sa pag-uusap nila sa sala at halo-halo ang kanyang emosyon. Pagkatapos niyang kumain ng agahan, kinuha niya ang kanyang laptop at pumunta sa malapit na kapihan upang tapusin ang kanyang thesis. Sa panahong ito, limitado lang ang kanyang abilidad. Kailangan niyang tutukan ang kanyang pag-aaral at ang kanyang buhay. Nakatanggap siya muli ng email ng 4:00 ng hapon. Nilagay niya ang tasa ng kape sa kanyang mesa pagkatapos basahin at binasa niya itong muli. May pirma itong Mer. Z. Ang nilalaman ay ang kanyang interes ukol sa bagong produkto ng Tate Industries. Gusto niyang malaman ang iba pang impormasyon at siya ang mamumuhunan kung magkakasundo sila. Ang utak ni Avery ay puno ng katanungan.
Wala siyang alam tungkol sa taong ito bukod sa ang tawag sa kanya ay Mr. Z. Kung talagang interesado siya na magtrabaho sa Tate Industries, maaari naman siyang makipag-usap sa opisina. Pagkatapos ng ilang konsiderasyon, sumagot si Avery sa email. Ito ang bagong kalokohan. Agarang sumagot si Mr. Z. Nakakatawa ka, Miss Tate. Ito ang pruweba ng aking mga assets. May larawang dokumento na nakadikit sa email. Nang buksan ni Avery ang dokumento, nanlaki ang mata niya sa gulat. Ang larawan ay screenshot mula sa bangko na ipinapakitang malapit sa $200 milyong ang kanyang pera. Dahil malaki ang halaga nito, tinitigan ni Avery ang larawan at gumawa ng kalkulasyon sa kanyang isipan bago niya napagtanto ang totoong halaga. Namula ang kanyang pisngi at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagtatype ng sagot. Magaling kang mag-edit ng litrato, hindi ba ito sobra? Sino nga ba ang may $200 milyong sa kanilang account? Ano ba ang dapat kong gawin upang paniwalaan mo ako? Bakit hindi mo ibigay sa akin ang iyong account sa bangko at dedeposituhan kita biglang patunay sa'yo? Ganito na ba talaga manloko ngayon? Ang kailangan na lamang ay ang account number sa bangko para makakuha ng pera ng iba. Hindi sumagot si Mr. Z sa email ni Avery. Pagkatapos na mag-isip, ibinigay ni Avery ang screenshot ng kanyang account number. Ang account number na ito ay maaari lamang makakuha ng pera, ngunit hindi nakaka-withdraw, kung kaya walang mawawala kung si Mr. Z ay isang manloloko. Tinikom ni Avery ang kanyang bibig at naghintay sa sagot. Nakakuha siya ng transfer notification sa kanyang telepono. Binuksan niya ang notifikasyon at nakitang binigyan siya ni Mr. Z ng $800,000. Dumating sa kapihan si Sean kalahating oras ang nakalipas. Anong nangyayari, Avery? Binigyan ka talaga ni Mr. Z ng $800,000. Ipinakita ni Avery ang kanyang telepono kay Sean at sinabing, ang balanseng ito na, anong nangyayari, Avery? Binigyan ka talaga ni Mr. Z ng $800,000 ay galing sa kanya. Natuwa si Sean. Saang kumpanya siya galing? Kailangan mong makipagkita sa kanya upang makipag-usap ng harapan. Si Avery ay tila ba hindi mapalagay na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing, ang tanging binigay niya sa akin ay address at tinatanong niya kung maaari ba kaming magkita sa Biyernes ng gabi. Maganda iyan. Ibigay mo rin sa akin ang address. Sasamahan kita sa Biyernes, sabi ni Sean. Sige, sagot ni Avery. Sa paglitaw ni Mr. Z ay pansamantalang naisantabi ang isyu tungkol sa pagsasara ng Tate Industries. Ngunit hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa katauhan ni Mr. Z at kung saan siya nanggaling. Binigyan siya ng $800,000, kahit na hindi pa niya ito nakikita. Sadyang marami lang ba talaga siyang pera, o talagang interesado siya sa Tate Industries? Kung ano man iyon, sa tingin ni Avery ay hindi ito kapanipaniwala. Agarang dumating ang Biyernes. Habang nag-aagahan, sabi ni Elliot, may oras ka ba para maghapunan sa mansyon ngayong gabi? Nanahimik si Avery ng ilang segundo, nag-isip ng palusot at sinabing, mayroon akong kailangang gawin sa campus ngayon, kaya gabi na ako makakauwi. Sumimangot ng kaunti si Elliot. Tinikom ang kanyang bibig at hindi na nagsalita. Lumuwag ang paghinga ni Avery. Makikipagkita siya kay Mr. Z ng 6:00 ng gabi. Ang kapalaran ng Tate Industries at nakadepende sa pag-uusap mamayang gabi. Asawa pa rin kita sa ngayon, nilagay ni Elliot ang tasa ng kape sa mesa. Kapag nalaman ko na nagsisinungaling ka sa akin, patay ka sa akin. Ang itim na mga mata niya ay tila tumagos sa kanya, ngunit ang kanyang boses ay neutral. Ang buong katawan ni Avery ay nanlamig. Limitado lamang ang kanilang interaksyon noong mga nakaraang araw. Akala ni Avery ay magandang ipagpatuloy na ganito ang kanilang relasyon, ngunit bakit bigla siyang magsasabi ng ganun? She was about to say something when he left the dining room. She watched his back and mumbled to herself, weirdo. Magsasabi pa lang siya ng kung ano nung umalis siya ng dining room. Pinanood niya ang likod nito at sinabi sa sarili niya, weirdo. Nakarating si Avery sa Twilight Bar ng 5:40 ng gabi. Tinawagan niya si Sean, at narinig niya ang tarantang boses ni Sean sa kabilang linya. Natrapik ako at hindi ko alam kung anong oras ako makakarating dyan. Pumunta ka na nang wala ako. Pupunta ako agad dyan.
Tila ba nababalisa si Avery. Ang pakikipagkitang ito ay naka-schedule 1 linggo ang nakalipas, at si Mr. Z ang nag-schedule ng pribadong silid. Dinala siya ng attendant papunta sa pribadong silid V606. Nagbuntong hininga siya at bunuksan ang pinto. Sa hindi inaasahan, naroon na si Mr. Z. Hindi niya gaanong makita ang hubog ng lalaking nasa wheelchair sa madilim na silid. Nandilat ang kanyang mga mata. Si Elliot, anong ginagawa niya rito? Hindi kaya siya? Kabanata 20. Naramdaman ni Avery na tila ba may sumakaw sa kanya. Nakaramdam siya ng hirap sa paghinga na para bang umiikot ang mundo sa kanya. Paano naging si Elliot si Mr. Z? Binigyan siya ni Mr. Z ng $800,000 at gusto niyang mamuhunan sa Tate Industries. Paano ito nagagawa ni Elliot? Ngunit, kung hindi siya si Mr. Z, anong ginagawa niya doon? Nalilito ang kanyang isipan habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. Ang kanyang wheelchair, itim na damit at ang map outline niyang balat ay nagsasabi na ang lalaki sa kanyang harapan ay si Elliot Foster. Naglabas ng malamig na hininga si Avery at walang malay na umatras ng kaunti, ngunit ang pinto ng pribadong silid ay nakasara. Aalis ka bago pa man din manggamasta. Nang makita ni Elliot na kinabahan si Avery, tinikom niya ang kanyang bibig. Anong ginagawa mo sa ganitong lugar? Itinaas ni Avery ang kanyang kamay at hinawi ang kanyang buhok papunta sa likod ng kanyang tenga. Pinilit niyang maging kalmado at sinabing, "Nan, nandito ako para kumain ng hapunan kasama ang ilan sa aking mga kaibigan." Bar ito. Oh, tumingin si Avery sa paligid. Ito ay malaking silid na may magarbong dekorasyon, ngunit ramdam niya na siya ay nasa impyerno at hindi mapakali. Tingin ko ay nasa mali akong lugar. Hahanapin ko na sila ngayon. Avery take, sambit ni Elliot. Ang kanyang boses at singlamig ng yelo. Hindi mo ba sineryoso ang aking sinabi kaninang umaga? Narinig kita, sabi ni Avery, ngunit wala akong rason upang mamuhay base sa sabi mo lang. Naalala niya ang nangyari noong nakaraan na parang kahapon lamang. Hindi siya nakainom noong gabing iyon, ngunit pinilit siya ni Elliot na magdamit na parang pokpok para uminom kasama ang ibang lalaki. Ang sagot ni Avery ay nakapagtaas ng makapal na kilay ni Elliot. Alam niyang iba si Avery sa ibang babae. Mayroon siyang sariling opinyon, at hindi siya umaatres sa makapangyarihan. Mas importante pa doon, kahit gaano niya balaan ito, hindi sineseryoso ni Avery ang mga sinasabi niya. Ibig sabihin ay hindi siya sineseryoso ni Elliot kahit kailan. Kinuha ni Elliot ang baso ng wine at humigop rito. Humingang malalim si Avery at nagtanong, "Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi mo na pupunta ka sa lumang mansyon para kumain ng hapunan?" Gustong tanungin ni Avery kung anong ginagawa niya sa silid na nireserbo ni Mr. Z. Gusto niyang tanungin kung siya ba si Mr. Z, ngunit hindi niya kayang diretsahang tanungin ito. Ito ay dahil hindi niya alam ang isasagot nito. Kung siya si Mr. Z, paano sila tutuloy sa pag-uusap tungkol sa negosyo? At kung hindi, paano siya makakapag-usap tungkol sa kasinungalingan na sinabi niya kaninang umaga? "Tara at uminom ka kasama ako," utos ni Elliot habang tinatitigan si Avery. Tinaas ni Avery ang kanyang kilay. "Anong sinusubukan nitong gawin? Sinabi ko sa'yo na hindi ako umiinom," sagot niya. Hindi niya mabasa ang mga mata ni Elliot, kahit ang kanyang puso. Ang gusto niya lang gawin ay umalis sa lugar na iyon. "Magsaya ka, aalis na ako." Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit ito ay nakakandado sa labas. Walang paraan upang mabuksan ang pinto kahit gaano man ang lakas na ilagay niya rito. "Anong nangyayari, Elliot? Palabasin mo ako." Bigkas niya labas na mumula ang kanyang pisngi sa galit. "Ang sabi ko sa iyo ay uminom ka kasama ako," panakot na sabi ni Elliot. "Hindi mo ba ako narinig, o ignorante ka?" May malamig na pawis na tumulo sa likod ni Avery, at ang kanyang bukong-bukong ay nanginig. Kung siya ay iinom siya kasama si Elliot hanggang sa makontento ang puso nito. Ngunit, hindi siya makakainom ngayon. Hindi siya makakainom kahit pasakalin siya nito. Ang pintuan ay nakakandado, kung kaya walang paraan upang makalabas. Lumapit siya papunta kay Elliot at gumawa ng rason. "Nagsinungaling ako sa iyo kaninang umaga," sabi ni Avery habang nakatayo at ibinaba ang kanyang tingin. "May gagawin ako ngayong araw, ngunit hindi ito sa campus. Makikipagkita ako ngayong gabi." Pumayag siyang mamuhunan sa kumpanya ng aking tatay. "Sino siya?"
Tanong ni Elliot habang tinaas ang kanyang tingin at tinitigan ang namumulang pisngi ni Avery. Hindi ko alam ang pangalan niya. Ni hindi mo alam ang pangalan niya, pero pumunta ka para makipagkita sa kanya. Kasama ko si Sean. Nasaan siya? Natrapak. Huminga ng malalim si Avery, tiningnan ng diretsyo si Elliot at namumugto ang kanyang mga mata, at sinabi, hindi ako bata. Kahit na ako ang iyong asawa, mayroon akong sariling espasyo at pamumuhay. Wala kang karapatang makisawsaw sa mga ginagawa ko. Habang nagsasalita si Avery, kinuha muli ni Elliot ang baso at uminom. Hindi niya mapigil ang maabala ng sensual na galaw ng lalamunan ni Elliot. Malalasing ba siya kung iinom siya ng ganito? Paano siya uuwi kung lasing na siya? Habang wala sa ulirat si Avery, hinawakan ni Elliot gamit ang kanyang malaking kamay ang braso ni Avery. At nang maramdaman niya ang sakit ay nalaglag na siya sa sopa. Malambot ang sopa, ngunit masama pa rin ang loob ni Avery. Ano ang tingin niya kay Avery? Laruan na pwedeng ibato kung kailan niya gusto. Hindi ba siya pwedeng magkaroon ng sariling saloobin at opinyon? Gigil na pinagdikit ni Avery ang kanyang ngipin at tumayo mula sa sopa. Dahil hindi pumapayag si Elliot sa kanyang rason, wala nang punto kung pipigilan niya ito. Habang patayo na si Avery, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang isang matangkad na hugis na hamarang sa ilaw sa harapan niya. Patayo na si Elliot. Tumayo siya mula sa wheelchair. Tinitigan niya ito habang naging blanko ang kanyang isipan. Nakalimutan niya ang kanyang galit. Nakalimutan niyang tumayo. Nakalimutan niya ang lahat ng kanyang gusto sabihin o gawin. Ang kanyang mga labi ay gumalaw na para bang gusto niyang magsalita ngunit wala siyang masabi. Nang sumunod na pangyayari, itinapon ni Elliot ang kanyang sarili kay Avery at idinikit siya sa sopa. Dinadala ng lalaki ang mga babae dito upang uminom. Kung hindi ka nandito para uminom, bakit ka nandito? Inabot niya ang kanyang mahahabang payat na daliri at hinawakan ang baba ni Avery. Naghiwalay ang mga labi ni Avery sa higpit ng hawak ni Elliot. Gamit ang kanyang kabilang kamay, kinuha ni Elliot ang baso ng wine sa mesa. Gumalaw ng bahagya ang wine sa loob ng baso. Natakot si Avery. Naluha si Avery. Sinubukan niyang umalis, ngunit nakapwersa si Elliot sa kanya at hindi siya makagalaw. Pumunta ka dito nang inimbitahan ka ng taong hindi mo kilala. Kailangan mong matuto ng maayos, malamig na sabi ni Elliot habang nilalagyan ng wine ang bibig ni Avery. Hinawakan ni Avery ang braso ni Elliot at sinubukang itulak siya, ngunit hindi umalis si Elliot kahit anong gawin niya. Kakagaling lamang ni Elliot sa sakit ngunit napakalakas niya. Naalala niya ang pagtayo ni Elliot mula sa wheelchair. Mas matangkad at mas nakakatakot ito kaysa sa inakala niya. Ang pulang likido ay pumasok sa kanyang bibig. Hindi niya nilunok ito, ngunit ang mapait na lasa ng alkohol ay nakakasamid kung kaya naubos siya ng sobra. Para bang nalulunod siya. Sa oras ng desperasyon, ang katawan ng isang tao ay kusang kikilos upang iligtas ang sarili nito. Hinablot ni Avery ang kwelyo ng damit ni Elliot at hinayla ito ng sobra hanggang sa masira ang butones nito. Gamulong ang butones sa lapag, at nakaramdam si Elliot ng malamig na hangin sa kanyang dibdib. Tumingin si Elliot sa mukha ng babaeng nasa harapan niya. Nagsisisi siya. Sumikip ang kanyang dibdib at ang kanyang puso ay lumambot. Tinanggal niya ang kanyang kamay sa baba ni Avery, agarang iniwas ni Avery ang kanyang ulo at idinyura ang wine mula sa kanyang bibig. Ikinasusuklam kita, Elliot Foster. Umiiyak na sabi ni Avery habang nakasara ang kanyang mga palad. Isang inumin lang naman. Mahirap ba iyon? Ang awas sa kanyang mga mata ay nawala, ang kanyang payat na mga daliri ay dumaikit sa kwelyo ng damit ni Avery at binuksan ang kanyang butones, kung saan nakita ang collarbone ni Avery. Kung wala ako dito, ibang lalaki na ang gumagawa sa'yo nito, ito ang kinahinatnan ng iyong pagsisinungaling.